Because the reality is when you give subsidy, you are giving to either the unemployed or the minimum wage earners, which don't contribute to income tax. Ang kulit no? Ang nagge-generate ng income ay yung middle class pataas, pero yung bulk ng tulong nandoon sa mahihirap. Bakit ginagawa ng mga politiko yun? Bakit? Kasi mas madaling utuin yung mahihirap kesa sa middle class pataas. Hindi alam ng mahihirap kung paano gumagana yung ekonomiya, hindi nila alam yung basic terms ng inflation, hindi nila alam kung paano nakakadagdag sa pagpapabilis ng inflation yung pagtataas ng minimum wage. In short, sila yung madaling kontrolin and sila din yung bulk ng boto pagdating sa eleksyon. Convenient, 'di ba? Utuin mo yung mga mahihirap at utuin mo yung mga middle class na magtrabaho para may pang-sustain yung mahihirap ng ganong klaseng lifestyle para maiboto ulit sa susunod na eleksyon yung mga walang kwentang politiko na binoboto nila. They don't really pay taxes. While the middle class, in the midst of crisis, they will continue to pay taxes and they don't get anything from the government. And in economics, I wouldn't say it's useless, but if you help the poor, there's really no ROI because they will just you're just subsidizing their daily expenses. Walang masama maging mahirap. Pero ang mahirap kasi sa pagiging mahirap, ginamit nila yung kahirapan nila para manatili sa pagiging mahirap. Bakit? Bakit ka naman naaalis sa pagiging mahirap? Tad-tad ka ng ayuda. Oh. Pag nagtangka kang improve yung buhay mo, mag-aaral ka. 'Di ba? Magdadagdag ka ng skills mo. Yung trabaho mo, dadami yung responsibilidad. So, bakit ka pa aalis sa pagiging mahirap? Maging mahirap ka na lang kasi subsidized ng gobyerno yung lifestyle mo. Ang gagawin mo? Mag-inom, mag-anak ng marami. Oh, magpasaway sa Pilipinas. Oh, hindi ka na nagbabayad ng income tax, sustentado ka pa ng gobyerno. 'Di ba? But if you help the middle class, you are empowering them to be savers, investors, entrepreneurs, and that will have the trickle-down effect or exponential impact to the economy. And that's what I'm saying. The government should now look at that side, which is more sustainable, bigger impact, that you are not just giving a relief, you are empowering this middle class that can actually and adding to GDP. Support the economy of the Philippines. Ayaw nga kasi nilang dumami yung middle class. Kasi doon sa middle class, doon na nag-uumpisang tumalino yung mga tao. Nakikita na nila yung mga katarantaduang ginagawa ng mga politiko katulad ni Kamang Gogoyo, ni Risa Hontiveros, at kung sino pa na nang uutong politiko. Bakit nila gugustuhin dumami yung mga matatalinong botante? Siyempre, mas gusto nilang dumami yung mga squatter, yung mga mahihirap, yung mga nadadala sa mga ayu-ayuda, yung mga nabibili ng 500 kada eleksyon, para maulit yung pagboto sa kanila ng mga tao. 'Di ba? Ay nako. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.